denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi. Boom! Boom! Pahiya ka doon, Auntie Claire, no? Pahiya ka. Hindi po pwede pabayaan. Taxpayer po kami. May karapatan ko po kaming magtanong. Sinong nagtanggal at bakit siya natanggal? Boom! Pahiya ka, Auntie Claire. Magandang araw po sa ating lahat. Eto, nakakatawa at the same time, eto si Auntie Claire Castro, napahiya dito sa isang reporter. Yan ang tama sa iyo, Auntie Claire Castro. Binutata siya dito sa isang reporter. Nasabi ng isang reporter o press media na taxpayer kami. Meron kaming karapatan magtanong kung ano ang nangyayari kay Bersamin. Siya ba ay tinanggal o kayo ay nagsisinungaling na kusang nag-resign si Bersamin at por delikadesa? Itong press media na ito ay ito yung nagpapatunay na napahiya si Auntie Claire Castro dahil hindi na siya makasagot sa mga tanong ng media patungkol dito kay Bersamin. Ayan, pahiya ka ngayon kasi yan naman lagi ang ginagawa mo, Auntie Claire Castro. Lagi kang nagsisinungaling. Pati sa taong bayan, nagsisinungaling ka, sinisiraan mo ang mga Duterte. Ngayon, anong napapala nyo? Mga trahidor kayo ni Bersamin, di ba? Yung bangag mong presidente, trahidor ni Bersamin. So ngayon, mismo na ang media nagsabi, taxpayer kami. Meron kaming right malalaman sa nangyari kay Bersamin. Siya po'y napahiya dito ha. Ipapakita ko sa inyo itong reporter na ito na hindi talaga tinigilan itong si Auntie Claire Castro. Pinahiya siya. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago tayo magre-react dito sa press briefing nito ni Auntie Claire Castro, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito ha, para guys kakalat ito sa taong bayan. And sa mga first time lang dito sa channel ng Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, walang bayad yan, okay? Kung nakasubscribe kayo sa akin, updated pa kayo sa ating mga balita, okay? Pindutin nyo na yung subscribe button dyan, okay? So heto po, without further ado, pakinggan natin itong aso na ito, na si Auntie Claire, na napahiya sa mga tanong ng media. Ito, panoorin natin. Good morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury cars, how would the government ensure that the proceeds of the auction would be felt by the Filipinos, especially the, allegedly it came from the flood control anomalies? Ito yung usapin patungkol sa mga sasakyan ni Diskaya na inoksyon nila. Okay? Ito, panoorin natin ang update dito. Po natin ma-ensure na mapaparamdam sa mga Pilipino yung proceeds na to. Hintayin nyo tong na-insulto itong si Auntie Claire sa isang reporter. Hintayin nyo. Malapit lang yan. Proceeds po na ito ay mapupunta sa forfeiture fund pero hindi po ito gagamitin ng diretsyo ng BOC. Ito po ay iririmit po sa National Treasury. So, gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na baka ibubulsa na naman yan, Auntie Claire. Siguraduhin mo na iyang pinagsasabi mo kung saan man ito, kung sino man makabili niyan sa mga sasakyan na yan, yung pera na yan, siguraduhin mong mapupunta yan sa taong bayan. Huwag kang mag-promise dyan sa taong bayan. Tapos malalaman na lang namin, i-corrupt na naman yan. Mga bobo. ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. So, makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulo Marcos Jr. na mga Ayaw niya ang korupsyon? May tanong lang nga, ano yung mga pictures ni Zaldico? Ano yung sinabi ni Zaldico? Nagtatanong lang kami, Claire, ha? ito ay dapat magamit sa tama. Do we expect as well na it will also be put fund, flood control as well, especially that it came from a flood control
scandal? Hindi natin masasabi sa ngayon kasi ito ay mapupunta Dapat lang, 'di ba? Kung yung pera na yan ay galing po sa flood control money, itong mga sasakyan na ito na nakabili po itong mga magnanakaw na mga tao, dapat yung pondo na yan, ano yan, yan po ang pangtapak natin sa ghost projects at dito sa mga na substandard, okay? O, yan ang dapat sana. sa National Treasury. Pero definitely, dapat magamit ito sa tama para sa serbisyo sa taong bayan. Okay, thank you po, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, 2 topics lang po. Unahin ko lang yung sa SALN. May we get, ma'am, the wisdom behind hiring Cuervo appraisers to come up with its own version of net worth ni President Marcos? Kasi parang yung sa mga previous SALNs, ma'am, di ba? Kung ano po yung, parang isa lang po yung, Cost of acquisition, bakit po merong appraisers, ma'am? hindi ba mas maganda kung makikita nyo kung ano yung value, yung updated value ng mga properties? Mas maganda, mas maliwanag, mas transparent. For transparency purposes po ito. Para mas maganda rin makita ng taong bayan kung magkano na yung value ng mga properties na dating na-acquired before. Dahil darating yung panahon na sasabihin nila na ito na yung value niyan. So, dapat i-declare din. So, wala namang mali doon. Mas maganda nga po. Okay, ma'am. Ma'am, another topic. May we get your response to the remarks made by former Executive Secretary Bersamin that he did not resign, contrary to your statement last night? Eto na ha. Eto na yung tinatanong ng media. Dahil ang sabi ni Auntie Claire, nag-resign si Bersamin for delikadesa. Yun pala, hindi yun totoo. Mismo si Bersamin na po ang nag-confirm. Nagtataka na lang siya nung nalaman niya sa balita na siya na po ay tinanggal. Okay? Pag-iinsulto ito kay Bersamin. Ito ngayon, Castro, sagutin mo ang kasinungalingan mo. Monday that he quit from his post out of delikadesa. Ma'am, what was the basis of your announcement po nung Monday? Kung meron pong ganitong denial on his part. Unang-una po, mayroon muna tayong babasahin para po sa tinuran po. Ito ha, ito yung sinasabi ko sa inyo na ito yung klaseng sekretary na hindi siya makadiretso ng sagot doon sa tanong ng reporter. Isinabi na nga doon na ikaw po ay nagpakalat ng maling impormasyon dahil kinonfirm ni Bersamin na hindi siya nag-resign. Sana sagutin mo ng diretso. Bakit kailangan mo pang magbasa? Dalawa lang yan. Nagsisinungaling si Bersamin o ikaw yung nagsisinungaling? Simple lang yan. Simple lang yan i-answer Auntie Claire Castro. Bakit ang hirap-hirap? Bakit kailangan mo pang magbasa? Kasi nagpapanik ka na, natataranta ka na, na-shock ka na sa mga tanong. No? Nagulat siya sa mga tanong ng mga reporter eh. Deserve mo yan. Ang ating mahal na si Executive Secretary Lucas Bersamin. The Palace acknowledges Mahal na Bersamin raw. Ang plastic mo, Auntie Claire? Sobrang plastic mo talaga? former Executive Secretary Lucas Bersamin's clarification regarding the manner of his transition. As he himself stated in his interview, he submitted himself to the President's discretion and prerogative as part of the ongoing reorganization. The Palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face. At Yun lang? Walang direct, di ba? Kung mapapansin mo, wala siyang diretsong sagot. Dahil alam niyang napapahiya na siya sa sinabi niya kahapon eh. Kahapon ba yun o nung isang araw? I think kahapon yun. Napapahiya ka, wala kang diretsong tanong, nagkakausap na sila. Hindi po yun ang tinanong ng media. Ang tanong ng media, yung sinabi mo na nag-resign siya. Ang hirap sa'yo kasi gumagawa ka ng fake news. Tapos ngayon, kung i-clarify ka na ngayon ng mga press media, may pa-basa-basa ka pa kasi hindi mo madiretsyong masagot. let us just leave it at that. But ma'am, E.S. Bersamin admitted that he felt bad
doon po sa naging announcement. And Oh, di ba si Bersamin? Natrahidor si Bersamin. Nasaktan si Bersamin doon sa nangyari, Auntie Claire. Tapos ganun lang ang isasagot mo? Wala kang klaro, hindi ka man lang hihingi ng pasensya, patawad sa sinabi ko dahil mali yung impormasyon na nakuha ko o meron na pong update, ganito, pasensya na kayo. Wala man lang. Ganyan po kababo yung ugali mo. Ganyan po kaaso yung ugali mo, Auntie Claire Castro. Ha? Kaya itong si Bersamin, this time, ma-learn mo rin yung lesson mo, Bersamin. Ha? Na hindi sa lahat ng panahon ay kung manggagamit ka, makakarma ka rin. Ayan, nakarma ka na rin. Ginamit mo lang si Duterte. Ha? Pinahiya mo si Duterte. Akala ko, nung una ay si Duterte yung sinuportahan mo. Ngayon, nilaglag mo si Duterte dahil nakadikit ka na ngayon kay BBM. Ngayon, napahiya ka tuloy. Nakarma ka tuloy. Tinanggal ka. Hindi ikaw ang nag-resign. Tinanggal ka. Kasi sabi ni Zaldico na ikaw ay kasabwat dito sa 100 billion na ipapa-insert ni Bongbong Marcos. Kasabwat ka. Pero ang nangyari, instead na ikaw po ay i-defend ng ating Pangulo, o yung Pangulo, hindi pala Pangulo namin, Pangulo ninyo na bangag, instead na kakampihan ka ni Marcos, ni BBM, anong ginawa? Nilaglag ka. Ha? Tinanggal ka. Pinalitan ka. Yan ang pinakamasakit. Kung gaano kasakit ang ginawa nyo kay Torre, ganon rin kasakit ang nangyari kay Bersamin. Sabi ko na sa inyo, noon pa, si Bongbong Marcos ay isang manggagamit. Trahidor yan. Trinahidor na nga niya si former President Duterte. Pinalibing ni Duterte ang tatay ni BBM. Ang ginawa ni BBM, kinulong niya si former President Duterte. Now, every time na pupunta sa like what happened this year na noong All Souls Day, hindi po nakapunta si Tatay Digong sa kanyang mga parents. Hindi ka ba naaawa sa former president? Siya hindi nakapunta dahil pinakulong mo, pero ikaw nakapunta ka, binigyan ni former President Duterte na magandang libingan ang iyong tatay doon sa libingan ng mga bayani. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? 'Di ba? Ikaw, ang sarap-sarap ng buhay mo, makapunta ka sa iyong tatay, makausap mo doon sa libingan ng mga bayani, pero si former President Duterte, hindi siya makapunta sa sementeryo ng kanyang yung nanay at tatay niya. Dahil pinakulong mo, walang hiya ka, bangag ka talaga. Ngayon, trinahidor niya itong si Duterte, hindi trinahidor niya rin itong si Bersamin. Itong si Bersamin, tanggol ito ng tanggol kay BBM kung merong mga babatikos kay BBM, di ba? Kung maalala natin. Pero, once ikaw, tapos ka na sa akin, tapos na akong gamitin ka, ilalaglag na kita ngayon. Kasi nabanggit na yung pangalan ni Bersamin . Ginawa yan ni Bongbong Marcos na tanggalin si Bersamin para, ito analysis ko lang ito, para ang effect niyan, si Bersamin ang gawing may kasalanan. Okay? Para yung sinabi ni Zaldico, when worst comes to worst, matutuklasan yan, si Bersamin ang kuno, si Bersamin kuno ang katransaksyon ni Zaldico, kaya tinanggal ko. Tinanggal si Bersamin. Ganun ang mangyayari. Tapos, hugas kamay itong si Bongbong Marcos.
Di ba? Ako ang unang naka-analyze dyan, ha? Posible akong mali dito, ha? Pero ang analysis ko, sasabihin ni Bongbong Marcos, tatanggalin ko itong si Bersamin para si Bersamin ang iduduro, ididiin ng taong bayan. O, ito yung may kasalanan, nakipag-usap kay Zaldico. Di ba? Kasi kung mananatili si Bersamin dyan sa Malacanang, sila. Sasabihin ng taong bayan na kayo talaga, magkasama kayo dito. O, di ba? Si Pangandaman. Kung ako pa sa iyo, Bersamin at Pangandaman, magsabi kayo ng totoo. Kung ano pong nandalaman ninyo, ibulgar nyo na. Ha? Ibulgar nyo na si BBM. Kasi, at the end of the day, aabot rin sa panahon na mapaimbestigahan si Zaldico at uungkatin lahat yan. No? Tapos, kayo pa ang madidiin, hindi si Bongbong Marcos. Kaya kung ako sa inyo, sabihin nyo na kung anong inuutos ni BBM sa inyo para tapos ang lahat, di ba? Na-mention po niya na on the morning po ng Monday, meron pong tumawag sa kanya, a close friend of his, and hindi raw po ito taga palasyo, asking him to exit the cabinet. May we know po, ma'am, kung meron kayong information, given na kayo po yung nag-announce nung resignation, kung tungkol saan po yung naging phone call na to, or sino po kaya yung kausap ni ES? Wala po tayo. Hindi po tayo privy sa kanilang usapan. Kung sino man po yung sinasabi niyang kaibigan na kami. Alam kong alam mo, Auntie Claire. Hindi lang niya sinabi. Alam kong alam niya eh. Mamaya, yung isang reporter dyan, ininsulto ito. Ha? Hindi naman, ininsulto na in a respective way. Okay? Tingnan nyo mamaya yung isang, I think, reporter siguro yun ng, sa tingin ko, News 5 yun eh. O bilyonaryo ba yun? Tingnan nyo, gaano napahiya ito mamaya. Wala po tayong kinalaman doon. Thank you, ma'am. Follow-up question, Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, former ES Bersamin said, masarap lang daw pakinggan yung delikadesa, pero hindi naman daw ganun yung nangyari, no? Do we still stand by our statement that he resigned out of delikadesa? Muli po, ang pina-announce po sa atin. Hindi niya masagot ng diretsyo, no? Kasi siya yung nagsisinungaling dyan. Yun ang analysis ko, the way ko na-analyze yung drawing ng kanyang mukha nung tinanong siya. Ay galing sa palasyo. At kung ano po naramdaman ni ES Bersamin, yun din po na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. At kung ano po ang sinabi lamang ng ginagalang niya ang kanyang nararamdaman. Hindi ka tinanong, Auntie Claire, kung ginalang mo o hindi. Tinanong ka ng reporter kung do we still stand na nag-resign ba si Bersamin or do we maniniwala ba kami kay Bersamin na siya po ay tinanggal? Malaking bagay, dalawang bagay yan. Na opposite. 'Di ba? Sagutin mo ng diretso. Huwag ka nang wala ka masagot, no? Kasi booking ka. palasyo, yun lamang po ang ating in-announce. Follow-up related lang, Yusek. Kanina may nabanggit na pabiro si Presidente about a cabinet shake-up, even jesting na si FL daw po ay magiging ambassador for OFWs. Magkakaroon ba talaga ng Shake-up? Sabi mo, pabiro. Minsan half-meant, di ba? Minsan ang mga jokes. Tingnan na lang po natin. Kasi kung nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo, so yun muna po tayo. Face value. Sa ngayon po ay wala pa po sa ating ina-announce or isinasabing update patungkol dyan. Salamat po. Next question, Ivan Mayrina, GMA News. GMA News. Morning, Yusek. With the very important cabinet secretaries, no less than the executive secretary and the budget secretary being removed from the cabinet at may mga undersecretaries being investigated for conspiracy to commit plunder,
Is there an internal investigation ongoing, considering that the scandal has Meron ba daw internal investigation? Yung tanong na yan, no? Internal investigation. Siguro, dahil si Zaldico nag-announce na ng taga Malacanang. So it's time na maglinis na ngayon ang Malacanang. Kahit anong linis na gagawin ng Malacanang, madumi pa rin yan. Kasi yung madumi dyan, ang laki-laki. Ay, yung presidente yung madumi. possibly hit the high levels to the low levels of the bureaucracy? Sa ngayon, wala pa pong pinapaabot sa atin kung may internal investigation dahil sabi nga natin kung ano man po ang issue patungkol sa flood control projects at infrastructure, nandiyan naman po ang ICI. Para mas maging Alam mo, sa totoo lang ha, ito lang yung napansin ko. Itong administrasyong Marcos, sobrang corrupt. Down to the lowest ahensya ng gobyerno, from the House of Representatives, na corrupt, pati sa loob ng executive, ang daming mga corrupt. Why? Because if you have a corrupt leader, magkukorrupt rin lahat ng mga members. Yun ang analysis ko dyan eh. Ngayon, na meron ng parang nagsabi, nagbisto sa kanila, ayan, parang sumabog lahat yung issue sa kanila. Turo dito, turo doon, kahit sino tinuturo na eh. independent po ang pag-iimbestiga. Sinabi nyo rin po, baka may mga ibang cabinet secretaries, if they feel that they are involved, mas magandang pangunahan na mag-resign na lang. But aside from that call, is it safe to... Itong mga away-away na ito, itong mga tinanggal bilang secretary, USEC, ganon, yung mga tinatanggal, lagi nilang binibintang na yung mga kalaban ng presidente, yung mga Duterte ang kanilang pinagbibintangan. Na ang mga Duterte tahimik, wala namang ginawa. Kahit nga yung mga senador ni Duterte, tahimik rin doon. Kahit nga si Marcoleta, ay siya naman po ay nag-investigate kung ano at kung anong meron doon sa mga resource person. Yung mga away-away nyo dyan, yung mga tinatanggal, di ba? Yung itong si Pangandaman, itong si Bersamin, itong away nila ni Zaldico, that's a result of this administration. Walang kinalaman po ang mga Duterte dyan. Nag-away-away po kayo dahil nagturuan na kayo dahil sa pera. Ang Panginoon talaga, hindi yan papayag na hindi mabubuking ang mga masasamang elemento. Gagawa ng paraan ang Panginoon na mabubuking kayo sa mga ginagawa ninyo. Isa na dyan, yung flood control. Hindi ito mangyayari kung hindi po natuklasan yung baha. Na ibig sabihin, si Bongbong Marcos rin ang dahilan bakit sobrang laglag po ang administrasyon niya. Siya ang nag-expose at nagmayabang na merong 5,500 flood control. Siya rin ang nabisto. Nabisto siya ng finact-check siya ng Panginoon. Umulan, bumaha ng bumaha. So meaning to say, yung 5,500 flood control projects na ipinagmayabang niya, hindi pala yun totoo dahil finact-check siya ng Panginoon, inulan, bumaha. Ngayon, dahil napahiya siya doon, gusto niya nang paimbestigahan. At ang kanyang reasoning na siya ang gumawa ng paraan para matanggal itong korupsyon. Yun pala, binuking siya ng sarili niyang kasamahan. Nakasali pala siya dito. Yung sinabi mo, BBM, na mahiya naman kayo, i-apply mo yan sa sarili mo. Say at this point that everyone is under investigation.
Hindi ko po masasabi. Pinag-iisipan ko, parang wala po akong masasabi ng lahat ay under investigation. So, ang maaari lamang pong sinasagawa ng Pangulo yung performance ng bawat kabinete. Alam nyo, ano yung ma-describe ko kay Auntie Claire? Isang word lang, bobo. Yung mga sagot niya pambobo talaga eh. Yun naman ay usual at regular. Pero kung patungkol po sa mga sinasabi natin maanumalyang flood control projects at wala naman pong nababanggit o nasasabi, parang hindi naman po kailangan mag-imbestiga patungkol dito. Ma'am, with cabinet secretaries being made to resign or resignations being accepted as you announced, and seemingly given graceful exits, paano po masisiguro ng administrasyon that they will be made to stand investigation and eventually prosecution should it come to it? Wala na po sa kamay ng Pangulo yan. Yan po ay maaari nasa kamay na po ng ICI, maaari nasa kamay na po ng Ombudsman, DOJ. Sila na po ang mag-iimbestiga. Pero hindi ho ba by allowing them to resign, parang nabibigyan sila ng free pass na to escape accountability? Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former executive ABS-CBN pala ito. Ito na yung reporter na press media na insulto si Auntie Claire. Napahiya siya po dito ha. Na-insulto siya in a respective way dahil nire-respeto naman yung the way nag-ask ng question eh. Ito ha, pakinggan nyo, pakinggan. denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi. Boom! Boom! Pahiya ka doon, Auntie Claire, no? Pahiya ka! Hindi po pwede pabayaan. Taxpayer po kami. May karapatan ko po kaming magtanong. Sinong nagtanggal at bakit siya natanggal? Boom! Pahiya ka, Auntie Claire. Sabi ko sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI, also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. One of these days, alam ko na kung sino ang magre-resign o sino yung tatanggalin. Wala nang iba dyan. Baka si Vince Dizon na naman ang tatanggalin yan. Kung papunta yan sa Ilocos yung investigasyon ni Dizon, tanggal ka, Dizon. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Action niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin. Nag-resign si Magalong kasi tinanggalan nyo ng power. Useless ang kanyang papel doon. Pero deserve ni Magalong eh. Isa ring epal eh. Na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay
upon the pleasure of the President. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito na yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, answer. Di ba, Ante Claire? Todo ang ipinagtanggol mo si BBM, ha? Para magmukha talagang mabait, maayos si BBM, di ba? Alam mo, Ante Claire, no? Hintayin mo lang. Baka one of these days, ikaw ang tratrahido rin ni BBM. Hintay ka lang, ha? Maghintay ka lang. At ikaw po, magagaya ka rin ni Torre, ni Bersamin, at kung sino pang tinanggal dyan. So ikaw, ngayon, kung todo ka kampi ni BBM, hindi na kami magtataka kung ikaw rin ay magagalit at tatrahido rin ka rin ni BBM. Verano Bomboradio. Yusek, good afternoon. Reaction lang from Palace. Magti 3 months pa lang po si House Speaker Bojo D at may mga ulat na pong papalitan umano siya. At ang napipisil po daw ng Malacanang, ito pong si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Do tinanggi naman po ni Representative Puno na may ganitong issue. Totoo po ba na si DS Puno po ang nais ng palasyo para maging susunod na House Speaker? Ang pagpili po kasi ng liderato ng Kongreso ay wala naman po sa kamay ng Pangulo. Kung ano po ang kanilang magiging desisyon dyan, kung ano ang kanilang pagiging pagpapatakbo dyan, hindi po yan saklaw ng Pangulo. So, nasa kanila po yan, kung ano po yung nais nilang gawin sa House of Representatives. Wala po bang impluensya si Pangulo na pwedeng ito yung pwede nating ilagay? Wala po akong nakikita at wala pong ganun. Thank you, ma'am. Last question is from Let Narciso, DZRH. Yusek, sabi po ng AFP, posible daw na foreign-funded yung ilang destabilization efforts. May ganito po bang impormasyon na natatanggap ang palasyo? Sa ngayon po, mismo ang pamunuan po ng AFP ay sinabi po sa atin na continuously nagche-check po sila at closely coordinating with the PNP regarding this. At kung ito man ay may katotohanan, kapwa Pilipino, kung may katotohanan at makikita po sa kanilang pag-iimbestiga na foreign-funded itong kanilang isinasagawang rally, masasabi po natin ito ipagtataksil sa bayan. At hindi po nararapat ito na pinanghihimasukan tayo ng ibang bansa. Ang politika natin ay mukhang pinanghihimasukan na ng ibang bansa. So, hindi po maganda. Sana hindi po lumalim pa ang itong klase mga aktibidad. Actually, Ante Claire, wala pong ganyan nangyayari. Wala pong destabilization ang nangyari. Lahat ng makikita nyong rally, kusang loob yan ng taong bayan. Okay? Yung destabilization po na mga usap-usapan nyo dyan, naririnig ninyo, praning lang kayong lahat. Wala namang destabilization eh. Kayo-kayo rin yan. Kasi napapraning na kayo, natataranta na kasi kayo, akala nyo meron destabilization. Yung mga nagrarally, especially ito mga dilawan, no? Napapansin ko sa mga comment section, sila yung unang tumatawa. Palpak yung rally ng mga DDS. Palpak yung rally, bla bla bla, kung ano-anong mga sinasabi nila. In the first place, yes, gusto naming mag-resign si BBM. Nananawagan kami ng resign because we care for our country and we care about the corruption na dapat mawala na yan. And we believe na kung si Bongbong Marcos ay mag-resign, lahat ng itong corruption na ito ay ma-eradicate. Yun po ang purpose namin. Pero, yung sinabi ninyo na hindi kami nagtagumpay, bla bla bla, okay lang. Okay lang. Ang sa amin is na-express namin yung damdamin namin, na-express namin na ayaw na namin ni BBM, yun. Oh, yes. Tuwang-tuwa kayo kasi hindi napapalitan. Pero sino ang kawawa? Tayo-tayo rin mga Pilipino. Hanggat hindi mapatalsik yan si Bongbong Marcos, kawawa tayo. Pero, kayo, anong ginagawa ng mga dilaw na ito? Sariling interest lamang po ang inyong ginagawa. Bigyan ko kayo ng example.
Ha? Ang mga dilawan po, no? Galit sila dahil si Senator Amy Marcos, ibinuking ni Senator Amy Marcos na gumagamit po si Bongbong Marcos. Alam mo ba kung anong sabi ng mga dilawan? Ay, mas gugustuhin na lang namin na merong isang presidenteng bangag o presidenteng jadik, kesa isang mamamatay mamamatay tao, bla bla bla, anong ginawa nila. Tapos sinabi pa nila, mas gugustuhin na raw nila si BBM maging presidente kaysa dito ni BP Sara. Kaya ayaw nila, kaya gusto na lang nila si BBM ra ang presidente kasi iniiwasan nila si BP Sara eh. So anong ibig sabihin? Ay kayo pala, tinotolerate nyo yung corruption, tinotolerate nyo yung kabangagan ng isang presidente. Basta lang makuha ang sarili ninyo. So anong ibig sabihin? Sariling interest lang po ang iniisip ninyo. Kaming mga DDS, kami po, ang iniisip po namin ay yung pagbabago ng bansa natin. At isa ito sa paniniwala namin na magbago ang bansang ito kapag ma-eradicate yung korupsyon na yan. Kayo, pumapayag lang kayo na ongoing ang korupsyon basta hindi lang si BP Sara ang presidente. Ganyan po kakitid ang utak ninyo. Ganyan po kayo kawalang pakialam sa ating bansa. Kami, mga DDS, todo kaming nagrarally, ini-express namin para alam ninyong lahat, mga dilawan at mga loyalista, na kami po, we care for our country. Kayo, hindi man kayo magrarally kasi satisfied na kayo kay BBM. Wala kayong pakialam kasi ayaw nyo kay VP Sara. Yun lang naman. But tinitiis nyo ang korupsyon. Tinitiis nyong mabulok tayong Pilipinas. Tayo ay so behind na tayo Sobrang behind na tayo sa iba't ibang bansa. Nakakahiya na tayo. Some of the countries are already progressive, pero tayo umatras tayo. Okay? Wala po tayong build mga big ticket projects. Pero yung ibang country umaasenso na because kayo, mga dilawan at loyalista, kontento kayo sa presidente natin ngayon because sa sarili nyong interest na gusto nyo, kayo yung mamuno, mga dilawan. Okay? Hindi yun mangyayari. Sa 2028, mananalo po si VP Sara. Dahil si VP Sara po ang hinihintay ng taong bayan. Majority of the Filipino people gusto si VP Sara ang maging presidente. At once maging presidente si VP Sara, lahat ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos from the congressmen sa House of Representatives at dyan sa executive, tanggal kayong lahat dyan. Yan ang tandaan nyo. So, yan, si Aklaan, itong si Ngiwi, no? Itong Ngiwi na akla na ito sa Akbayan. Hindi ka ba natatawa sa kanyang sinabi na wala pa raw sapat na ebidensya para ma-impeach itong si BBM? Kahit anong gawin, na kahit merong pang bulatlat na ebidensya tungkol sa pagnanakaw na yan, na kasabwat si BBM, hindi pa rin ninyo hindi pa rin kayo magsampa ng impeachment kay BBM. Kasi takot kayong mapresidente si VP Sara. So sariling interest lang ang ginagawa ninyo. Wala kayong pakialam na kukurakutin itong bayan na ito basta hindi lang mapresidente si VP Sara. Ganyan po ang mindset ninyo. Di ba? Anong nangyayari? Pahiya si Auntie Claire. Okay, so kayong mga audience ko dito ang tanong ko ngayon, no? Papayag na lang ba kayo na si Bongbong Marcos ang mamuno sa bansa natin?
Mas gugustuhin nyo bang matanggal si BBM kesa siya pa rin ang mamuno? I-comment nyo dyan ano ang argumento ninyo. Kayo po ba'y pabor o hindi pabor? At i-explain nyo ang side ninyo at yan po ay babasahin natin sa comment section. Paki-like at saka paki-share itong video na ito para marami po ang magising sa katotohanan. At sa mga first time dito sa aking channel sa Donmar TV sa YouTube, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. At kung nakasubscribe kayo sa akin, updated kayo sa mga trending at mga maiinit na issue sa mundo ng politika. Okay? At yan po ay yung meron pong makikita dyan na red na subscribe button. Yan ang pindutin nyo. Okay? So, ayan guys. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.